Nagsisisi na ba lahat na naglagay kay Senator Marcoleta sa Senado? Kasi po kung pakikinggan nyo itong si Senator Marcoleta, lalo na nung sesyon, ng Lunes, February 2, parang hindi senador ng Pilipinas yung pinapakinggan mo. Kasi ang pagkakaintindi po natin ng Senado, lalo na nung pre-martial law era, ay kilala sa pagiging makabansa, mga makabayan, ang mga makikita mo mga senador ng mga panahon na yon. Noong dekada 60, andun sila Senator Jose Diokno, Lorenzo Tañada, Soc Rodrigo, at marami pang magagaling na Pilipino sa isip, sa salita, at sa gawa. Maski noong dekada 90, patidin pa nga rin ang pagiging makabansa ng ating Senado. Naroon sila Jovito Salonga at ang uri nila Rene Sagisan. Sila yung mga nagpatalsik ng mga base militar ng United States mula sa ating bansa. Maski nga po nung senador na si Erap Estrada, hindi yan tinuturing na intelektual, pero hindi kinapos sa pagpapakita ng pagmamahal sa ating bansa. Isa rin po siya sa nagsulong na paalisin ang mga base militar sa ating bansa. Tapos ngayon, makikita natin si Senator Rodante Marcoleta, senador ng Pilipinas, na kung pakikinggan mo, lalong-lalo na noong February 2, parang abogado ng China. Senator Marcoleta, eto pa yung kapatid bilang kapwa Pilipino. Kapag ang ating kapatid ay napasabak sa maski anong gulo sa labas ng ating tahanan, dapat nating kampihan, dapat nating damayan ang ating kapatid laban sa tagalabas. Tama man o mali, kikiling tayo sa ating kapatid, sa sariling atin, dahil dyan po tayo aani ng respeto bilang isang bansa na nagkakaisa. Kung tayo ay magpapakita ng pagkakaisa, re-respetuhin tayo maski ng mga higante at mapanupil na bansa tulad ng China. Pero pag ganitong watak-watak tayo, talagang hindi tayo mare-respeto. Iinsultuhin pa tayo sa sarili nating lupa. Hindi ko po sinasabi na konsintihin mo, Senator Marcoleta, ang mga pagkakamali ng ating kapatid na Pilipino. Dapat natin silang disiplinahin. Dapat natin silang itama. Bakit hindi? Pero yung pagdidisiplina, ginagawa yan sa loob ng ating tahanan. Yung tayo-tayo lang. Yung walang nakakarinig na dayuhan. Yung walang nakakakita. Pero, paglabas na ng bahay, iba na ang usapan. Ang kapatid ay kapatid. Sa alitan laban sa ibang bansa, maliwanag kung saan tayo dapat pumanig. Yung mga argumento ni Senator Marcoleta, nakikinig ako noong session ng February 2, dapat hayaan na lang niya mga opisyalis ng China magsalita ng mga ganung bagay. Hindi naman kulang sa tapang at anghang ang mga Chinese officials. Kaya nila ipagtanggol ang kanilang bansa at ang kanilang mga pangsariling interes, lalo na dyan sa West Philippine Sea. Hindi naman siguro kawalan sa China ang isang attorney Marcoleta. Hindi nga ba yung tagapagsalita ng Chinese Embassy mismo sa ating sariling lupa ay kayang-kaya insultuhin ang ating mga sariling opisyal? Ayaw na ngang kumampi ni Marcoleta sa mga opisyal ng Pilipinas. Tapos pagtatanggol pa niya mga interes ng China sa Senado. Parang talo pa niya ang abogado ng China. Para din niyang ginagawa niya sa mga kaso ng mga diskaya. Kung kampihan to ni Marcoleta, wagas. Bakit di na lang niya pabayaan ng mga abogado ng diskaya ang magtanggol sa kanilang kliyente? Bakit isang senador pa? Atty. Marcoleta, paki-explica nga sa amin itong mga pinagagawa mo para naman hindi masyadong masaktan, lalong-lalo na yung mga bumoto sa'yo. Yung mga bumoto sa'yo na mahal ang sarili nilang bansa at yung mga bumoto sa'yo na galit sa mga kontraktor na sangkot dyan sa flood control corruption scam. Maghihintay kami.